Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, itong video pala na to, magsasabi ako sa inyo ng mga ilan sa mga nakikita kong pwedeng mangyari in the future. Na alam ko may mga nagtatanong sa inyo kung ano na ba yung plano ko and ano na yung gagawin nyo ng mama mo, okay, di ba? So, nabanggit ko na rin naman sa inyo yung mga ibang plano. Pero first of all, syempre, hindi ko naman alam kung hanggang saan, kung hanggang kailan yung trend o yung hype na nangyari doon sa my story ng buhay ko. But definitely, sa mga contents ko, hindi pa rin mawawala yung about basketball, especially in TikTok. Kasi, actually, Lods, bago naman ako mag-trending or mag-hype yung story ng buhay ko, medyo may followings na rin talaga ako sa may TikTok because of basketball. Kumbaga hundreds of 100,000s na rin ang followers ko ron. Lalo lang siya nag-amplify because of the story. And I'm very thankful for that. So, nangyari, itong YouTube channel ko, mas maraming nag-follow dito na about family. So, ganun din sa Facebook ko. So, what will happen, I think, darating yung time na yung mga contents ko is about family values. And, lalabas ako, kakausapin ko yung mga ibang mga nanay, yung mga gusto nilang sabihin, yung mga saloobin nila, and makikipag-interact tayo sa mga magulang. Especially, di ba, na kung ano ba yung pakiramdam nila sa mga anak nila. And also, sa mga anak din. Bakit, kamo? I think, magandang mabigyan natin ng magandang kwento yung mga ganong klaseng bagay. Para, yung bond ng, kumbaga yung pinaka basic unit of community ba yun? Di ba? Ganun ang tawag sa family, di ba? Is lalong magpatibay. Kasi, yun talaga yung magbibigay ng moral value sa mga kabataan paglabas nila sa bahay nila. Lalo na doon sa mid-developing period, diba? So, isa yun. Isa sa mga nakikita kong pwedeng maging content ko in the future na kung saan matutuwa yung mga manonood natin. Kasi, sa pagkakalam ko, sa followers ko ngayon sa YouTube, so nasa mga 85 something na, 85,000 something, 90% on is mga nanggaling after mangyari ng istorya ko. So, ibig sabihin, they value and they really care about yung family values. So, yun ang tingin kong pwedeng mangyari. So, pwede kayong mag-suggest ng mga ibang mga bagay. Lalo pa, kung magtutuloy-tuloy or pwedeng mangyari yung may nagbibigay and then isi-share ko. Kasi, di ba, ayaw ko nga tanggapin yung mga nagbibigay, di ba? So, may mga nagsabi na itulong mo sa iba, ganito, ganyan. Naisip ko, oo. Pero, ang tanong, hanggang kailan ba pwedeng mangyari yun? Or, meron pa ba mga susunod ulit? Or mag-o-offer pa ba ulit yung mga dating nag-offer na hindi ko tinanggapan, di ba? So, siyempre, iniisip ko mabuti. Pero, naisip ko, kung magkakaroon ako ng opportunity para tumulong sa iba, why not? Hindi naman sa akin yung tulong actually. It's coming from sa mga taong gustong magbigay, may sobra. Yung mga ganun, yung kaligayahan nila magbigay. May mga taong ganun, lalo pag sobra-sobra na, di ba? And then, magiging way lang ako, magiging channel lang ako, di ba? And para mahawa yung mga ibang tao sa mga ganong klaseng values na tayo magtutulungan. Pero talagang pipiliin ko. Ayokong maging poverty corn kung tawagin nila yung content. Gusto natin kunwari, yung tulungan natin yung mga gusto rin tulungan yung sarili nila. Kunwari nagsusumikap ng mga nanay, di ba? Yung mga nagsusumikap ng mga nag-aaral, hindi yung basta namamalimos lang. Kasi pagka basta namamalimos lang, parang ang dating sa akin, parang poverty something na, di ba yung sinasabi nila. Actually, medyo nahiya din ako kasi dito sa may, sa may lugar namin, may isang convenience store na, alam mo yung bubuksan ka ng pinto, sasarang ka ng pinto, hindi naman sila empleyado nun, tapos meron silang hawak na lata na parang namamalimos actually. And then, yung iba, hindi ko ganun pinapansin. So lately, medyo parang nakilala, di ba? So, may mga pumapansin sa akin doon. Actually, medyo kilala naman ako sa lugar namin because of basketball and also sa status ng trabaho ko. So, ngayon, medyo parang makulit yung dalawang bata. Actually, hindi na bata yun. Feeling ko nasa mga 20s eh. Able to work naman sila. Pero ganun ang diskarte nila. Paulit-ulit. So, ngayon, and then one time, nakapagsalita ako sa kanila na hindi ko kayo bibigyan. Kasi, nanggaling ako sa pwesto nyo eh. Pero never akong namalimos ng ganyan, sabi ko sa kanila. Maraming pwedeng diskarte, nakita nyo ang daming kalat o ba't di kayo mga lakal, di ba? Ngayon, by doing that, sabi ko,
eh may isip nyo na pwede palang kumita sa mga iba-ibang paraan. And then makakita na kayo ng iba-ibang diskarte, mabubuksan yung isipan nyo, mabubuksan yung mga ibang opportunities. Isa yung ganyan na parang astig-astig kayo pag nakikita ko kayo dyan, and then ang diskarte nyo pala eh nasa gate, ay nasa pinto ng isang convenience store manghihingi. Diba? Sabi ko, pasensya na kung ang magiging tingin nyo sa akin hindi maganda dahil nasabihan ko kayong ganyan. Pero kasi ako mismo napunta sa lugar nyo eh. At alam kong hindi maganda yung diskarte ng ginagawa nyo na yan. Kasi papasok sa utak nyo pwede palang kumita ng ganyan. Kaya hindi ko kayo binibigyan. Hindi dahil sa nagdadamot ako, pero same tayo ng hangin na hinihinga noong mga panahon na yan. So alam ko yan. Yun ang sinabi ko sa kanila. So sila, hindi ko alam kung napapaisip ba o hindi, pero nakasmile lang sila. Pero hindi ko napigilan magsabi sa kanila ng ganun. Ayun. Yun yung ano. Kaya if ever man, mabalik tayo sa topic natin, kung meron mang magbibigay ng tulong para itulong sa iba, no problem. Okay? And hindi ko alam kung paano ko gagawin transparent eh. Kasi yung iba, hindi naman magpapakilala eh. Actually, yung iba ayaw nga magpakilala eh. So, ginawa ko, sinend ko lang. Sabi ko, gusto mo ba i-post ko yung picture mo na ikaw nagbigay sa akin? Sabi, wag. O, so yun. May mga ganong klaseng tao kasi. Kasi mas gusto nila binibilang. So, hindi ko alam paano. Yun yung isa sa kinakabahan ko din kasi yung transparency. Baka mamaya, hindi ko maipakita yung transparency kahit gusto ko dahil ayaw nung nagbigay. So, alam mo yun, ayaw kong magkaroon ng shady area. But anyways, Lods, yun yung gusto ko. Actually, yung mga binigyan ko ng sapatos, pinapa-comment ko. And then, tinitingnan ko yung profile nila, nire-research kong konti, kung deserving ba nila talaga. Actually, meron akong binigyan doon. May trabaho naman yung mga magulang. Pero alam mo yung sinusubukan na iahahon yung pamilya na sa hirap. Or parang iginagapang yung pag-aaral ng mga anak niya. So yun, binigyan ko ng sapatos yun. Bakit? Kasi kailangan niyang pamasok, kailangan niyang pampi, di ba? Kasi gustong tulungan yung sarili. Mahirap kasi tulungan yung umaasa lang ng umaasa. Yun yung isa sa ano ko. So feeling ko, isa-isa pwedeng maging content ko pagdating ng time. Lalo na pag kami mga nagbibigay. Actually, nagbibigay ako ng mga sapatos. Hindi ko kino-content. The only time na nag-post yata ako, kasi si Madam Jessica Soho, nagbigay sa akin ng pambili ng mga sapatos. Kaya ako siya pinost. Pati yung mga presyo. And then nakabura lang yung mga pangalan at mga address. Kasi nga, if ever man na magkatanungan about doon, ito yung presyo ng mga sapatos na binili ko at pinamigay ko. Actually, sobra pa ng konti. Kasi may butal eh. So, ginawa ko, naglabas din ako ng sarili kong pera para, di ba, para mapamigay. Yun ang isa sa pinaka-content. And then, other future plans naman about sa nanay ko naman. Feeling ko, if ever na mabenta yung ibang property na binebenta ko, baka lang, medyo nabanggit ko na sa misis ko to, na mag-avail kami ng isang lugar or bahay na medyo malaki yung bakuran. And then, gagawin namin yung kainan. Wala naman akong magagawa kung darating ang time. Siyempre, bababa naman talaga yung hype ng about sa story namin ng nanay ko, di ba? Pero at that time, siyempre, iba-market ko pa rin na yung nanay ko, na nakita ko, na nalaman ko is nagtatrabaho pala sa restaurant, nagluluto. Siya yung paggagawain ko ng menu. And then siyempre pag-aaralan namin family kung paano ba lutuin yung mga yun. Yung talagang authentic na Korean food. Siyempre Korean yung gagawa at talagang nagtrabaho sa restaurant. And talagang alam ko yung lola ko magaling magluto at yung nanay ko nung nagseryoso na sa pagtatrabaho kumbaga nakuha niya na yung galing sa pagluluto ng lola ko. So yun. And gagawin kong very organic. Actually, yung tumulong sa akin na mahanap yung nanay ko, iniisip niya, yung parang social, yung parang sa Ortigas na gano'n, hindi ko naiisip eh. Mas gusto ko organic. Na parang nag-e-enjoy lang kami ng nanay ko na meron kaming restaurant, kainan na Korean restaurant na parang pang family. Na, alam mo yung parang kahit na sapat lang ang pera mo, pwede kang kumain ng Korean na mabubusog ka. Na siyempre, meron pa rin kita to sustain the restaurant and siyempre konting kita, di ba? Siyempre, di ba? Ganun yung nakikita ko. Kaya gusto ko sa, kunwari, nakabili ng property, may bakuran na medyo malawak, ganun, unti-unti mong papagawa, ganyan. Kung pwede nga, may alfresco pa, ganyan. So, ayun yung mga naiisip ko na in future na pwedeng mangyari sa pagdating. So, pagdating niya, siguro, mga after how many years? So, pag-aaralan, siguro, bili muna tayo ng ng mga ingredients, luto tayo, ganyan. Tapos, bigyan natin yung mga kapitbahay natin, bigyan natin yung mga kaibigan natin, para unti-unti napapractice ba, and nalalaman yung sistema kung saan ba bibili, di ba, ganyan. Yung ganun yung naiisip kong pwedeng mangyari.
na if ever kung magiging family business, di ba? Okay, pero ang pinaka-purpose is para nag-enjoy kami ng nanay ko together na meron pa rin kaming ginagawa. Yun yung naiisip ko. Pero syempre, siguro mga kung financially stable na ako nun, syempre pababalik-balikin ko siya sa Korea, gano'n. Siguro once every 2 months, gano'n. Para, di ba, hindi mawala yung pagka-miss niya sa Korea or pwedeng samahan namin siya ron. Yun yung mga naiisip kong future plans about sa mga contents ko in YouTube and Facebook, and also yung future plans ko na pwedeng mangyari sa amin ng nanay ko. So sa TikTok, syempre tuloy pa rin yung basketball kasi basketball naman talaga nauna doon sa TikTok eh. Ayun. And sa pag-review ng mga sapatos na nandyan, and kung may mga dumarating na blessings, syempre i-share natin yan. Actually, yung sariling blessings na galing sa akin, sineshare ko na yan ng hindi ko namang kino-content na. Alam ko, may mga nagsasabi sa akin, Lods, namimigay ka ba ng sapatos? Oh, Lods, ganito, ganyan. Oo, ginagawa ko yun, pero in private, at namimili talaga ako ng bibigyan. Ganon yung ginagawa ko. Alam ko, hindi na rin kailangan, kumbaga, hindi na rin kailangan i-fact check yan kasi wala naman din akong pakialam kung may maniniwala or hindi. Pero totoong ginagawa ko yun. So, ayun mga Lods. So, eto Lods, ngayon, umaga, ikwento ko na rin sa inyo. Pumasok ako ng Korean lesson, tinuruan kami magbilang, yan. Actually, binidyo ko yung pagbibilang, sinend ko rin sa nanay ko, pati sa ate ko para matuwa sila. Tapos, hinatid ko sa birthday party yung anak ko, and then umalis ako, pumasok ako ng trabaho. Actually, yung trabaho ko ngayon, saglit lang naman, 3 to 4 hours. Actually, wala dapat akong trabaho ngayon, pero biglaan meron. Bukas ulit, actually, walang Sabado, Linggo may trabaho, pero maikling trabaho lang. So, yun. Ayun yung nangyari sa akin. And then, pag-uwi namin, walang tao sa bahay, walang pagkain kasi akala nasa labas kami. So, lumabas na lang kami ulit. And then, kumain kami sa Mexican restaurant kung saan pinicturean na namin. Tapos, sinend ko doon sa may ate ko. Sabi ko sa kanya, ipakita mo doon sa Korean na fan na nagbigay sa akin ng pang-alis namin ng family. Una pa lang to. Para matuwa naman siya na, yung binigay ko, diyan pala sila kumain. Kasi enjoyment na rin yun nung nagbigay na fan. So mga Lods, yung mga update na mga iba na unti-unti nang nabubuo sa plano namin ng misis ko. Actually, pinag-uusapan naman namin to eh. Hindi lang about doon sa may content. Yung content, siyempre, ako nag-iisip nun. Minsan nakukwento ko sa kanya. Pero yung about sa plan, yung pagbili ng property na medyo mas malaki yung bakuran, nasabi ko sa kanya. Tsaka yung organic lang talaga yung restaurant or yung kainan. Gusto ko kasi, matikman talaga ng mga tao. Kumbaga parang, yung natural na karinderya. Actually, may mga idea na binanggit ate ko. Pero tinatago ko lang muna. Ang ganda ng idea niya, nagulat ako eh. Kasi ang ate ko kasi nag-aral din pala about sa ganun. Kaso nga lang, baka hindi niya na magamit dahil doon na siya sa pagtuturo talaga. Sa academe na talaga yung career niya, feeling ko. Sana, ayun nga pala, yung mga nanonood dito na Korean or yung nasa mga Korea, dalawin niyo yung coffee shop ng ate ko. Tingnan niyo doon sa isang sa mga ibang videos. Alam ko nilalagay ko yung yung address noon. Y Block Coffee Shop. So, may mga albums yata ako, may mga pictures yata ako nilagay si ate ron para doon sa mga nagpupunta. So, yun lang mga Lods. Sana natuwa kayo sa konting kwentuhan natin na to. And salamat sa mga support nyo na nanonood pa rin kayo sa akin. Thank you!